Ngayon po pag-usapan po natin yung pangalawang video ni Saldico na kung saan nagpakita siya ng maraming maleta na allegedly containing 25 billion pesos na dineliver sa bahay ng dating Speaker of the House na si Romualdez at sa bahay doon sa Malacanang ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang tanong ngayon, ilang bilyong piso ang kayang ipasok sa isang maleta? Gaano kabigat ang bigat ng katotohanan kapag ang usapan ay 25 billion pesos na di umano'y dinala papunta sa mga pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Yung isa sa Malacanang, yung isa papunta sa Forbes Park. Sa mundong legal, ang mga bomba na pahayag ay hindi sapat. Kailangan po natin ng patunay. Kailangan po natin ng ebidensya. Ngayon susuriin po natin yung matapang na pahayag ni dating Congressman Saldico ng Ako Bicol Party List. Na di umano'y nagatid siya ng bilyon-bilyong pisong pera sa tirahan ng Pangulo at ni dating Speaker of the House Martin Romualdez. Medyo mabigat na ako sa sinyan. So dahil dyan, gagamitan natin yan, no? Ng mata ng batas. Particular na ang rules of evidence under the rules of court upang timbangin yung retrato na yan, no? Na nagpapakita ng mali-malitang may laman daw pera sa isang hindi naman pinakilala kung saang lugar yon at kaninong garahe yun, no? At saan papunta yung mga maleta na yan? So, ang tanong dito, sapat na ebidensya na ba yan para magpabaksak ng isang kaso? Kasi doon sa retrato, hindi man lang sinabi, ito, garahe to ni ganito, ito nga, o patunay, no? Ganito yung tiles nila doon sa garahe, yan, magsasabi na may katotohanan yung pahayag. Pero, going back, yung pahayag na yan ay tinuturing na testimonial evidence sa ilalim ng ating rules of court, yung mga salaysay na yan. Kaya lang paliwanag natin. Yung pagpapahayag na yan, no, na ginawa ni Saldico ay tulad ng interview o kaya sa social media o kaya gumawa siya ng recorded video. Yan po ay tinuturing sa ilalim ng rules of evidence sa hearsay evidence. Sa korte, ang hearsay ay hindi pwedeng tanggapin bilang ebidensya. Inadmissible evidence yan. Kasi wala yung probative value, walang bigat na patunay yan. Dahil hindi ito ginawa sa ilalim ng panunumpa at hindi nasubok sa cross-examination, yung tanungan, yung labanan sa loob ng hukuman. Para maging admissible yan, kinakailangan na personal na humarap si Mr. Ko sa korte, manumpa at magbigay ng direktang testimonya upang magkaroon ng legal na bigat ang kanyang salaysay. Yung retrato ng mga maleta na naglalaman di umano ng 25 billion pesos ay itinuturing na object evidence yan sa rules of court. O kaya pwede rin ituring yan na documentary evidence, ebidensyang dokumentaryo. Para maging kapanipaniwala ang isang retrato sa korte, kailangan niyang dumaan sa tatlong mahalagang pagsusuri. Kasi hindi pa pwedeng basta magpapakita ka lang ng retrato. Dapat may suporta yan. So, kailangan kasi dyan, may direktang kaugnayan ang ebidensya sa kaso. Okay? So, dapat yung retrato relevant. Dahil pinatutunayan nito na nag-exist ang malaking halaga ng pera at mga maleta. Pero, hindi sapat yung relevance ng mga retrato na yan. Ito ngayon yung pinakamalaking hamon dyan. Kailangan mong patunayan na totoo yung retrato at walang daya yan. Baka mamaya AI lang yan. Ang dali gumawa ng AI ngayon. Sa cellphone, kayang-kaya yan eh. So, pangalawa, meron dyang unknown yung location eh. Kung ang litrato ay kuha sa isang hindi matukoy na lugar, halimbawa warehouse o simpleng kwarto, garahe, no, dapat mapatunayan na
yung maleta na yan ay garahe ni Ganire, garahe ni Mr. Ko, garahe ni kung sino man yan. At ang mga maleta na yan ay may lamang ng pera. Ngunit hindi dito pinatunayan na naihatid ito sa tirahan ng Pangulo o ni Speaker Romualdez. Basta kinunan yung retrato doon sa loob ng garahe. Hindi nito matutugunan ngayon ang mahalagang elemento ng paratang, yung lokasyon ng paghahatid. Kasi para maging kapanipaniwala yan, no, yung ebidensya niya, kailangan may sworn witness, yung nanumpa na saksi, na magpapatunay na siya yung kumuha ng retrato or personal niyang nakita na yung mga maleta na yan na may laman na pera ay kinuhanan. Tapos siyempre dapat may tiyak na petsa, hindi pinipe mo lang yung petsa, no? At saka yung lugar. At dapat yan authenticated yan. Dapat yung retrato ay tumpak na representasyon ng mga maleta na dinala sa tirahan ni Martin Romualdez, sa tirahan ni Bongbong Marcos, ni President Bongbong Marcos. So dito, kailangan patunayan kung saan galing ang salapi at sino yung may hawak nito mula sa pinanggalingan hanggang sa sinasabing pinaghatiran. Ang larawang kuha sa hindi kilalang lugar ay nagpaputol doon sa chain of custody. Hindi matitiyak kung ang pera sa litrato ay ang mismong pera na sinasabing natanggap ng mga benepisyaryo. Malabo no? Basta nilatag mo lang yung maleta mo dyan. Baka mamaya sale yan sa SM ng mga maleta. Okay. Yung mga pahayag ni Ko na yan, inadmissible evidence yan. Hindi yan pwedeng tanggapin sa korte. Hanggat hindi niya yan sinasalaysay sa ilalim ng panunumpa sa hukuman. Yung retrato, yung photo evidence, kahit relevant, ang kawalan ng malinaw na lokasyon ng paghahatid. Kunwari, yung nagpapakita ng bahay o ari-arian ng benepisyaryo, ma-describe mo man lamang sana doon sa retrato. Kung wala niya, nagpapababayan ng gusto sa probative value, yung bigat ng patunay. Ito ay nagpapakita lamang na hindi nag-exist yung cash. Hindi na ito naihatid sa pinagsasabing address. So, sa madalit salita, walang kwentang ebidensya yung pinapakita ni Saldico. Sa kasalukuyan, yung ebidensya na nga yan na presenta niya ay mahihina. At malaki ang posibilidad na maging inadmissible sa isang hukuman dahil palpak ang preparasyon.